Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa loob ng 3 linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga followers and supporters of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang lahat ng mga minamahal naming deboto ni San Antonio ng Padua at ang lahat po ng mga benefactors namin, ang mga miyembro ng Samahang Bukas Palad ni San Antonio at members of the 1,000 Club of St. Anthony. Sa lahat po ng mga nagpapaabot ng tulong na hindi na nagpapakilala, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito sa ating pagninilay, ating pong sama-samang pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa 5 kabanata, mga talata 17 hanggang 19. Sa ating ebanghelyo, maliwanag ang pahayag ni Jesus. Kahit ang sinumang magpawalang halaga, kahit sa kalit-litang bahagi ng kautusan at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap at sumusunod sa mga kautusan, ang siyang ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Ibibilang silang bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya mawawala daw ang langit at ang lupa, subalit ang mga titik ng kautusan kailanman ay hindi mawawala. Because God's laws, God's commandments are eternal. They are perfect, they are absolute, and therefore, they are changeless. Kaya ang title po ng aking pagninilay sa araw na ito ay sasabing, Obedience in the Way and Spirit of Humility. Kaya nga, sa diwa at sa daan ng kababaang loob, magiging ganap ang ating pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. And so clearly, the theme of the gospel reading speaks about obedience to the law. And we might possibly ask ourselves, how is humility connected to obedience? How should humility and obedience go hand in hand? Magkaugnay ba sila? Sila ba ay hindi pwedeng paghiwalayin? And alam po ninyo, after a prayerful thinking and reflection, ay nakita ko po ang malalim na katotohanan na talaga namang sila po ay magkaugnay. May malalim silang connection sa isa't isa. For example, Jesus humbled himself many times and in many ways during his lifetime on earth. At the age of 12, he humbly obeyed his parents by leaving the temple and his father's business to return home with them. O diba? Sumunod si Jesus sa kanyang mga magulang. He humbled himself when being baptized by John the Baptist at the River Jordan. Ang sabi niya, hayaan mo na mangyari ito sapagat ito ang kalooban ng Diyos. Jesus served his disciples in humility by washing their feet as an example of servanthood to them during the Last Supper. Can you imagine a God kneeling before His creatures? Di po ba? Parang nakakapangilabot. Pero ito ginawa ni Jesus in obedience to the will of the Father. There was, however, no greater example of humility than the humility of Jesus. When He obeyed the will of the Father, accepting death
even death on a cross. Mahirap. Sabi nga niya, kung pwede nga lang, lampasan ko na itong kopa ng paghihirap ko. Pero hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban pa rin ng Ama ang dapat masunod. My soul is exceedingly sorrowful even to death. O Father, if it is possible, take this cup of suffering away from me, and yet, not my will, but your will be done. In other words, even in the face of intense sorrow, even to the point of death, si Jesus po ay mananatiling sumusunod sa kalooban ng Ama. At walang duda na ang kababaan ng loob at ang pagsunod ay lagi magkaugnay. Without humility, it is impossible to obey. At hindi mo sasabing ikaw ay sumusunod kung wala ka naman talagang kababaang loob. That is why to obey requires humbling ourselves, submitting our will to the will of the Father. Kaya nga, totoo po ang kasabihan that obedience is better than sacrifice. Kaya nga po, in the letter of St. Paul to the Philippians, sinasabi po that Jesus, even if He was in the form of God, did not deem equality with God. Rather, He emptied Himself and He took the form of a slave, being born in the likeness of man. Kaya mga kapatid, humility and obedience work together all the time and they go always hand in hand. Nawala po si Lucifer sa langit sapagkat ayaw niyang sumunod. Satan lost his position and he was thrown from heaven into hell because of pride and disobedience. It was pride that turned Lucifer into a devil. Ayaw niya maglingkod sa Diyos. Kaya siya ay pinaalis sa langit sapagkat ang kawalan ng pagsunod, ang kawalan ng kababaang loob ay hindi makapagdadala sa atin sa langit. Sapagkat sa langit, bawal ang pasaway, bawal ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. And it was also through pride and disobedience na ang ating mga unang magulang na sina Adan at Eva ay napaalis sa paraiso. A great work is made out of a combination of obedience and humility. Tandaan po natin yan. An act of obedience is better than 100 good and beautiful homilies. Kahit gaano ka kagaling, mangaral at magsermon, kung wala ka namang pagsunod, mawawala ng kahulugan ang iyong galing sa paghahayag ng salita ng Diyos. There is no obedience without humility. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, Diyos na lakas at awa, pagkaloob mo sa amin ang kakayanang sumunod sa iyong mga utos sa diwa ng kababaang loob, sapagkat sa mga banal na kautusan na itinatak mo sa aming puso, napapaloob ang iyong banal na kalooban. Ituro mo sa aming lagi ang daan patungo sa kabahang loob at pagsunod sa iyong kalooban. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at lalo't tigit sa ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, katulad po ng aking naunang panawagan, ngayon po ay lumalapit pa rin ako sa inyo, kumakatok sa pintuan ng inyong puso upang humingi ng tulong para sa aming pong scholarship program dito po sa Pambansang Dambana, San Antonio ng Padua. Meron po tayong 46 scholars mula po sa elementary hanggang college. Nagkataon po na hindi na po masyado nagbibigay, nagpapaabot ng tulong ang ilang mga miyembro ng Samahang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua. Kaya kami po ay kumakatok. Nagpapaalala lang po, baka sakali po, mapagbibigyan mo kami ng tulong na aming kinakailangan. Sa bawat buwan po, gumagastos po kami ng more than 60,000 para po sa mga transportation allowance at iba pang pangailangan po ng mga scholars natin. At sa buong taon, umaabot po ng halos 800,000 po ang kailangan naming fund para po matugunan ang pangailangan ng ating mga scholars. Anong mga halaga na inyong pagkakaloob,
lubos namin pasasalamatan. Sa darating po March 16, ika-4 na anibersaryo po ng Daily Gospel Reflection, ipagdasal niyo po ako na sana may pagpatuloy ko po ang gawain ito, all for the greater glory of God and for the love of Saint Anthony. Pagpalain po tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.